Huwag mo sanang bawiin sa akin biglang-biglang yung pagmamahal. Ni sa biro, hindi ko ibig na marinig yan kailanman. Aba, hindi ako nagdidiro. Talagang nasaktan ako nang gamitin mo ang pangalan ni Narciso. Laura, huwag mo sana akong pabaunan ng dalamhati sa paglabas ko sa larangan ng digmaan. Bukas na bukas ay tutulak kami patungong Totona. Huwag mong patayin ang aking pag-asa. Kumusta mga kaibigan? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang buhay ng isang tunay na haligi ng pelikulang Pilipino, si Leopoldo Salcedo. Kilala bilang The Great Profile, si Leopoldo ay isa sa mga unang aktor na nagtulak ng industriya ng pelikula sa Pilipinas patungo sa kasikatan. Mula sa kanyang simpleng simula hanggang sa kanyang pagiging isang alamat sa showbiz, samahan ninyo ako sa pag-alala sa kanyang kwento. Alamin natin ang kanyang kwento dito sa Pinoy Wisdom. Si Leopoldo Salcedo ay ipinanganak noong March 13, 1912 sa Cavite, Pilipinas. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya, ngunit mula pa lamang sa kanyang kabataan, malinaw na ang kanyang interes sa sining, lalo na sa pag-arte. Sa murang edad, nahilig siya sa pagganap sa mga entablado at mga pagtatanghal sa kanilang bayan. Hindi nagtagal, ang kanyang angking galing at natatanging itsura, lalo na ang kanyang matikas na profile, ay napansin ng mga tagapaglikha ng pelikula. Noong 1934, si Leopoldo ay sumabak sa kanyang unang pelikula, Ang Danggal. Mula noon, naging mabilis ang kanyang pag-angat sa industriya. Sa kanyang natatanging hitsura at husay sa pag-arte, mabilis siyang nakilala bilang isa sa mga pangunahing aktor ng kanyang panahon. Hindi nagtagal, nakilala siya bilang The Great Profile dahil sa kanyang natatanging mukha na malimit na nagpapakita ng dignidad at lalim sa kanyang mga ginagampanang papel. Sa loob ng kanyang mahabang karera, lumabas si Leopoldo Salcedo sa mahigit 150 pelikula. Isa sa kanyang mga pinaka-iconic na pelikula ay ang Dugo ng Bayan, 1946, na tinalakay ang mga hirap at sakripisyo ng mga Pilipino noong panahon ng digmaan. Isa pa sa kanyang mga kahangahangang pelikula ay ang Tandang Sora, 1947, kung saan gumanap siya bilang isang makabayang karakter na puno ng pagmamahal sa bayan. Sa pelikulang Ifugao, 1954, ipinakita ni Leopoldo ang kanyang versatility bilang aktor sa pagganap bilang isang leader sa isang tribo sa bulubunduking lugar ng Pilipinas. Ang pelikulang ito ay nakatanggap ng mataas na papuri hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa ibang bansa na nagpakilala kay Leopoldo sa mas malawak na internasyonal na audience. Noong 1965, naging bahagi siya ng pelikulang Genghis Khan, isang makasaysayang epiko na nagbigay sa kanya ng isa sa kanyang pinakamatitinding papel. Ang pelikulang ito ay ipinalabas sa Venice Film Festival at nakatanggap ng malawakang papuri mula sa mga kritiko. Bagaman isang tanyag na aktor, hindi rin nakaligtas si Leopoldo sa mga kontrobersya. Isa na rito ang kanyang pakikipagrelasyon sa iba't ibang kilalang personalidad sa industriya na naging laman ng mga balita noon. Gayunpaman, hindi nito napigilan ang kanyang tagumpay at ang respeto ng kanyang mga kasamahan sa industriya. Sa personal na buhay, si Leopoldo ay isang tahimik at pribadong tao. Bagaman maraming mga balita ang kumalat tungkol sa kanyang mga relasyon, pinili niyang panatilihing pribado ang karamihan sa kanyang personal na buhay. Sa kabila ng kanyang kasikatan, nanatili siyang simple at grounded, isang bagay na lalo pang nagpalapit sa kanyang mga tagahanga. Sa huling bahagi ng kanyang karera, unti-unting nabawasan ang kanyang paglabas sa pelikula. Ngunit patuloy siyang naging aktibo sa iba't ibang proyekto sa telebisyon. Sa kabila ng kanyang pagreretiro, nananatili ang kanyang impluensya sa mga susunod na henerasyon ng mga aktor. Ang kanyang legacy ay hindi lamang nakikita sa mga pelikulang iniwan niya, kundi pati na rin sa inspirasyong ibinigay niya
sa mga bagong artista. At diyan, nagtatapos ang ating kwento tungkol kay Leopoldo Salcedo, ang The Great Profile ng pelikulang Pilipino. Ang kanyang natatanging husay at dedikasyon sa sining ay nag-iwan ng isang pamana na patuloy na inaalala at pinapahalagahan hanggang sa kasalukuyan. Salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento tungkol sa mga alamat ng pelikulang Pilipino. Hanggang sa muli, dito lang yan sa Pinoy Wisdom.